Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is Wednesday, February 21, 2024. I'm really not sure kung kailan ko ito ma-upload. Hopefully, same day edit and ma-post siya the next day. Kasi hindi ko sure kung merong wifi na mabilis doon sa pupuntahan natin. So if anyway you guys, if bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihit na din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. So, na-miss nyo ba ako guys? Ako na-miss ko kayo kasi ilang weeks din tayo bago tayo nag-travel ulit. And yes guys, magta-travel tayo ulit. And today ay pupunta tayo ng Morocco. So ngayon ay nandito na kami sa Gatwick Airport. So ito na yung pinakamalapit na airport dito sa amin sa may Red Hill. And dito na rin kami nag-book and magkakaiba kami ng flight nila Diana. Kasama pa rin namin sila Diana and now kasama natin si RM at saka si Jess. So 5 na kaming mag-travel ngayong buwan na to. So ayun guys, i-update ko lang kayo mamaya. Babanggitin ko lang sa inyo yung process and all. Wala naman din masyadong special need kasi hindi naman natin need ng visa papunta ng Marrakesh eh. So specifically pala sa Marrakesh tayo pupunta. We will be spending there like 5 days including today. Up until Sunday tayo doon. And hopefully, ma-enjoy natin siya and i-discuss ko rin sa inyo yung mga activities na binook namin. And everything is provided by Get Your Guide. So doon na lang kami nag-avail para hindi kami mahirapan kasi mura lang naman siya. So imagine niyo guys ha, ngayon pa lang spoil ko na kayo. Ang total na nagastos lang namin ay 230 pounds. All in all na yun, kasama na yung hotel, flight, and even the activities. So grabe 'di ba? Sobrang mura niya. So manood lang muna kayo diyan, stay put lang kayo, papunta muna kami, magche-check-in lang muna kami. And tsaka na natin intindihin yung mga bagay-bagay. Tsaka ako magdi-discuss ulit sa inyo. Bale yan guys, nandito na kami sa loob ngayon ng airport. And pagpasensyahan nyo na may pimple tayong malaki. Hindi ko alam bakit sa dami ng araw or ng gala at ngayon pa siya nagkaroon. So magdi-discuss lang tayo ng konti. Kasi sa EasyJet kami sasakay ngayon. Pupunta kami nga ng Marrakesh sa Morocco. And nabook namin yung flight parang January something. Hindi mo siya ganun kamahal. Kasi isa to sa parang mga AirAsia and Cebu Pacific natin sa Philippines. Bago, mostly nga ng activities namin ay sa Get Your Guide namin kinuha. Wait lang, na-intimidate ako. May Filipino kasi sa unahan ko. Bago, take note pala guys na hindi kayo pwedeng magdala ng card. Or pwede naman kayo magdala ng card pero sobrang limited ng option nyo na magkaroon ng yung mga babayaran. Kasi sabi dun sa instruction sa booking.com dun sa titirhan namin, kailangan daw may dala kayong Euro or Moroccan dirham. So, nagdala kami dito ng pounds. I-convert na lang namin sa Moroccan dirham. Nag-try kami magpapalit dito pero wala daw silang available. So, doon na kami magpapapalit sa airport nila sa Morocco. Magdi-discuss na lang ulit tayo mamaya. Gusto ko tigil kasi may Filipino na nasa unahan ko. Ayoko na i-zoom kasi hindi nga malinis yung mukha natin today. Although okay naman yung ibang part. Ito lang talaga. Update ko kayo. Ngayon ay 5:30 pa lang. Baging flight namin ay 7:40 pa. Sorry, may nginunguya ako ah. So, ayun. Mamaya na lang. Then for sure doon na tayo mag-update pag nandun na tayo sa hotel. Ang itinerary lang namin, since kami lang ni RM muna ngayon, dahil wala pa sila Diana, mamaya pang gabi dadating, mauna kami halos yung full day kami lang dalawa. So may mga itinerary ako nilagay. Parang feeling ko kasama doon yung Yves Saint Laurent, no? Saka yung Hardin something. Yung may mapupuntahan kaming ganun. May mga bayad yon pero hindi naman siya ganun kamahal. Parang mga 13 pounds lang.
So, update ko na lang kayo mamaya. Cut ko na dito kasi nahihiya na ako. Dito kami kasi sa may mga dumadaan. Papunta sa mga gate. Dito ko nag-vlog kasi makapal yung mukha ko. Okay, mamaya na lang ulit. Hello guys! Nandito na kami sa Morocco. So kakatapos lang namin sa immigration and wala naman tinanong sa amin. Talagang tiningnan niya lang yung passport. Siguro chinek niya kung walang visa. Although wala naman talagang visang need papunta dito. Ewan ko lang kung anong countries yung kailangan. Then magpapapalit na kami. May dala kasi kaming pounds dahil kami ang nakatoka magbayad ng hotel dahil kami nga mauna. So, dito yung maraming nagpapapalit. So, siguro dito na lang di kami magpapapalit kasi siguradong sure na safe siguro naman dito sa loob ng airport. So, magpapapalit muna kami, then lalabas na para ma-identify namin kung nasaan yung susundo sa amin kasi nag-avail na lang din kami ng hotel transport for 15 euros para hindi rin kami mahirapan. So, magpalit muna ako, then i-update ko kayo guys. Okay guys, going back, tinawag pa ako ng customs at pinadelete sa akin yung video kasi daw nag-video ako sa may immigration. Eh wala naman ako sa immigration, nandun lang ako sa exit kung saan ka magde-declare ng goods or what. Maupo na nga ako dito para hindi halata na nagvi-video ko. So ayun, nakapasok na kami guys, as I was saying, nakapagpapalit na kami and nakapaglagay na rin kami ng SIM card. Isang cellphone lang inilagay namin para share na lang sa wifi. Bali 200 Moroccan dirham siya kung katumbas ng 20 euro. Dito kami nagpalagay dyan ng SIM card namin. Either mamili ka na lang Orange, Inwi, or Maroc. So doon na kami sa Maroc kasi yun yung parang flagship nila na SIM card. So yun na Telecom. So yun na yung kinuha namin. So ngayon, nandito na sa labas yung susundo sa amin for sure. He's been waiting for almost an hour now. Pero hindi pa kami lumalabas kasi nga marami kaming inasikaso. So, susunduin kami doon from booking.com. Pinapalitan na namin lahat ng cash namin kasi nga mas stress lang kami dahil mostly dito daw ay cash basis. Actually, maganda yung country, guys. Mukha siyang okay. Pero yun nga lang, katulad ng, syempre may naging patient akong Moroccan. Masungit talaga sila and rude. Actually, parang kapantay sila ng mga French. Actually, wala naman akong problema sa ganyan. I'm just stating facts kung ano yung na-experience ko. So, let's see kung as the day goes by, kung magbabago pa ba yung perception na natin sa kanila. Pero kasi yung naging patient kong yon, for sure kung may napapanood man tong mga taga-tailgate, yun, yung pasyenteng yon ay talagang rude. And ganun din yung ano ko dito. Syempre, first impression last. But let's see. So ngayon, lalabas na kami kasi for sure naiinis na yung nag-aantay sa amin. And may pupuntahan pa kaming isang area. Pupunta kami ng Hardin, something, nakalimutan ko yung pangalan. Bagitin ko lang sa inyo mamaya. So, ikat ko muna dito yung video, then mag-hotel tour tayo pagdating natin doon para hindi tayo mahirapan. Okay, so nakita na namin yung susundo sa amin. Fairness, itsura si Kuya. So, magaling siya mag-English. Yun naman ang advantage, guys. Marunong, aside sa nagpa-French sila, yes, marunong din sila mag-English. So, ayan, si Kuyang naka-brown. Siya ang susundo sa amin. So, may kasama na, meron kasing ino-offer yung Darhabatche. Yun yung hotel na tutuluyan namin ng transport. And meron ding tour, if ever. Pero, yun nga lang kasi hindi naman kasi yun yung in-avail namin kasi nga nag-get your guide kami. So, sayang. So, mamaya usisain natin siya regarding sa kung paano tayo pumunta dun sa area ng yung pupuntahan nating una. So, ikat ko muna dito, then sakay muna kami. 'Di ba? Ito yung mako-cover mo kapag nag-rent ka. Ano siya? 150 dirham. So, not bad, 'di ba? At least diretso na kayo sa hotel niyo. Okay, mamaya na lang. Hi guys! So, nandito na kami ngayon sa may Darhabatche. Medyo malayo-layo yung lakad na ginawa namin. Pero okay lang naman kasi ang ganda rin naman ng view. Malapit lang talaga to sa may area ng yung parang big square nila kung tawagin. Na-intimidate talaga ako sa Pimple Square.
So ngayon mag-room tour muna tayo, then magpapahinga lang tayo ng saglit bago pupunta na tayo dun sa big square para makapaglibot-libot tayo sa city. Since mamaya pa sila dadating na 8 o'clock ng gabi and may mga activities naman na tayo for the next few days. So ima-maximize namin tong araw na to para malibot namin yung gusto namin puntahan. So lipat ko muna yung camera sa kabila and then i-vlog natin yung itsura ng kwarto. Ang nakuha namin yung pinakamalaki kasi 5 nga kami. And then 3 rooms siya na may 6 beds for 400 euros for 5 days na siya for 5 people. So pumapatak na 73 pounds each. Not bad. Kasi usually in UK, you will spend like 20 pounds, 80 or 90 pounds or more than that, like 100 per day. So you'll spend 500, 600 or more than that. So, sige, mag-room tour na tayo. So, immediately, pagpasok nyo ng room, ito yung pinaka-master's bedroom. Pero ibibigay na namin to kay Micah at kay Jess. Kami na lang nila Diana ang magkakasama sa isang kwarto. So, ito yung pinaka-big room nila. Then, pagkatapos, ito naman yung other room. Meron siyang 3 bed. May mga air conditions naman. Makikita nyo dyan sa taas. Ayan. Meron din dun sa kabila. So, hindi siya problem. And meron din siyang television on where hindi rin naman namin mapapanoodan dahil for sure hindi rin naman namin maintindihan kung ano yung sinasabi nila. Then next, meron din kaming isa pang room. So, 3 yung rooms na meron dito. And apparently dito wala siyang air condition. So, tsaga-tsaga na lang sa biyaya ng ibang aircon kung gagana naman. And dito naman sa kabilang area ay mayroong small kitchen. So, pwede pala kami din magluto dito if ever gusto namin. Ayan. Then, meron din siyang refrigerator. So, pwede siguro kami bumili ng water. Ang water pala dito ay hindi safe to drink. So, kailangan nating bumili ng tubig. And, meron silang shower area and toilet. Malinis naman, maganda. So, kahit papano, pwede na. So, ito yung shower nila. So, yun lang naman yung i-room tour natin. Magpapahinga lang tayo saglit, like siguro 10 to 15 minutes. Then, alis na muna kami ni RM. Papunta na kami ng big square para maglibot naman kami sa ibang area na pwede naming malibot ngayon. Cut ko muna dito, then lagay ko yung mukha ko lang. Isa sa mga na-appreciate ko guys, pagdating namin dito is although pinagalitan kami nung receptionist kasi daw 2 hours nagantay sa amin yung taxi. Pero wala naman kami magagawa kasi hindi naman namin kontrolado yung flight and at the same time, hindi rin naman namin gustong malate dahil mabagal yung immigration nila. Second is binalaan niya kami regarding sa mga dapat naming expect. So makinig kayo dito guys. Una daw, nothing in Morocco is free. Even yung pagtatanong, even yung pagsama sa'yo, or may approach ka lang, lahat daw yan may bayad. So be careful. So much better daw na magkaroon ka ng Wi-Fi on where sinabi ko naman sa inyo, pagdating nyo ng airport, meron kayo doon makukuha na Wi-Fi. Bumili na kayo ng SIM card and then yun na yung gamitin nyo for traveling para hindi kayo mahirapan. Use your Google Maps, follow the direction, and you will not be lost. You don't need any other people, sabi niya. Next thing naman daw, be careful pag kakain ka sa mga restaurants, especially when you ordered something. Kapag may in-order ka and hindi naman yun kasama sa in-order mo, you better ask, is it included in the meal or is it not included in the meal? But if it's included in the meal, you better take it. But if it's not, you better ask. Kasi if ever, baka daw ma-charge ka ng mas malaki. And never ever buy something na walang presyo. Kapag walang presyo, huwag mong bilhin or better, i-ask mo kung magkano para hindi ka mahirapan. Sasabi ko sa inyo guys, much better din na mag-withdraw na kayo ng pera pagdating nyo doon sa airport pa lang. Kasi sabi niya dito, hindi daw pwedeng basta-basta ka magpapalit kung kani-kanino kasi tatagain ka. Usually naman talaga, mas mababa ang rate ng mga nagpapapalit ng palit lang, then wala namang ibang details. Suggest mo yung magpapalit dito kaysa sa paggaling ka ng UK. Yeah, katulad isa pa nun, although wala rin naman kasing Moroccan dirham sa UK or sa mga airport. I don't know kung meron sa may London Heathrow, sa Stansted or what. Pero much better na magpapalit kayo dito kasi mas mura. Mas malaki yung palitan. Kasi kanina nagtanong kami doon sa airport, 5,000 lang yung katumbas ng ipapapalit namin. Pero nung nandito na, katumbas niya 8,000. So mas tipid pa rin siya, 'di ba?
So ano pa ba? Yun lang naman basically. So tatry natin mamaya maglibot. Hindi ko lang sure kung makapag-phone tayo maigi, pero hopefully yes. Maglalakas loob tayo. Huwag lang sana tayo madukutan para may maipost tayong vlog. Pero syempre hindi natin ilalabas maigi yung iPhone kapag delikado yung area para hindi tayo mahirapan. So yun nga, marami na akong dinaldal. Pahinga muna tayo. So update ko na lang kayo mamaya kapag palabas na tayo. Bye-bye! Nakalabas na kami ng Darhabatche. And mga Filipino nga naman, naghahanap kami ng init. So gusto namin mainitan, di ba? Pero tingnan nyo kung anong hawak na Aren. Hawak ng payong na nainitan na kami. Naghahanap na kami ng payong. So ngayon naglalakad kami, di ba katulad nga sabi ko sa inyo kanina, kailangan mo lang mag-focus sa maps, huwag kang kakausap ng hindi mo kilala. Marami na agad nagmamata-mata dito sa amin na baka feeling nila nalulost kami. So kahit hindi namin alam kung tama pa ito nilalakaran namin, as long as may nakikita kaming turista din, madali. So papunta kami ng big square nila para hindi kami mahirapan. So lakad muna kami dito. Ito yung parang pinakasuk, mga bilihan, yan ganyan, parang mga palengke-palengke nila dito. Then tsaka na ulit ako mag-video pag nandun na tayo sa big square para hindi awkward sa mga lokal, kasi alam mo naman na baka hindi rin approve sa kanila na nagvi-video tayo. Baka kasi iniisip nila binivideohan natin sila directly kahit na hindi. So sige, cut muna natin dito, mamaya na lang. Pagkatapos namin maglakad, meron kami nakasalubong na mga Japanese na kinakausap sila ng lokal. So it's a big no-no talaga yung mga sumusunod-sunod kasi peperahan ka talaga noon. So nandito na kami sa may Le Jardin Secret. Actually Le Jardin Secret yung name niya, hindi ko siya sinisikreto sa inyo. I-maps nyo na lang siya kasi mas madali lang siya. Then I suggest na mas malapit kayong area na lang para walking distance lang, hindi nyo na need magsakay-sakay. So if you guys want yung buong itinerary with all the details na kailangan nyo, like saan sasakay, saan bababa, saan ibubukin, etc., please do so, i-message nyo ako or mag-comment kayo dyan sa baba para ma-address natin. So siguro dito muna tayo sa side na to, then lipat tayo sa kabila mamaya. Titingin-tingin lang naman tayo, literal na gala lang din. Nahanap lang tayo na mapapagpicturean natin para hindi tayo mahirapan. And meron tayong ma-post. So ganun lang ang gagawin natin. Init na init ako. Naglalakad kami kanina pa. And ang sakit sa balat, B. Winter pa to, ah. Init na init ako, grabe. Ay, di kami kasya. Ngayon, papunta kami dun sa big square nila. Yun na yung magiging last itinerary. Ito yung si RM. Nakapayong. Dapat pala din ako din yung payong ko. Bago tinitingnan kami ng mga tao kasi kami lang yung nakapayong. Pero grabe, sobrang init. So, maglalakad muna kami. Hindi ako masyado nagvo-vlog, guys, kasi ayoko maging issue. And I want to respect din yung mga nakabalot. Gets nyo naman kung ano yung gusto ko sabihin. Kasi baka hindi talaga approve sa kanila, although we have no other intentions but to capture the place. But then again, maybe somehow they don't want to be included. So kapag mga sasakyan na lang or medyo mahaba-habang lakad na walang masyadong makakasalubong, that's the time na nagvo-vlog ako kahit maingay, kasi at least wala akong kailangan isipin. So lakad-lakad lang muna kami, bukod sa cellphone ko pala na pwede mahiglat. Marami nag-o-offer ng mga tour dito, pero kung gusto niyo ng sure, i-add ko pala dito yung kay Ayub. Pwede niyo siyang kontakin. Okay siya, maayos siya kausap. Dahil si Ayub ay masarap, si Ayub. Carry si Ayub. Pasok siya sa panlasa. Pero kami guys, naka-get your guide kami. Pero if gusto niyo naman mas safest, ayun na, mag-get your guide na kayo para di kayo mahirapan. So i-cut ko muna dito, and then sabihan ko na lang kayo kapag nandun na kami.
Sisilong muna ako kasi grabe guys, sa sobrang init. Ngayon ko lang ulit narinig sa bibig ko yung word na sobrang init, sobrang init. And ngayon lang ulit ako pinawisan. So bumukas yung pores ko today. And I'm really happy kasi 'di ba na nabuksan yung pores natin patapos natin. Tsaka yung vitamin D, kahit hindi na to vitamin D dahil alam kong UV na to dahil hapon na. Pero anyway, it's fine. Minsan lang tayo magpapainit kaya sagarin na natin ito. Okay, cut ko na at meron na naman din mga taong makakasalubong para hindi tayo magkaroon ng issue sa kanila. Bye-bye! Andito na kami ngayon sa may Kutubia Mosque. So ito yung pinaka-center ng Big Square kung tawagin. Nakadaan na kami ng souk. Nagdaan na rin kami ng Le Jardin Secret. So sobrang bilis lang niya guys. As in walking distance lang siya mula dun sa hotel namin. So hindi na rin kami masyado nahirapan. So siguro dito na lang muna kami titigil. Hanap lang kami ng lilim. Maghanap lang kami ng area kung saan kami pwede magpicture. Ito lang din yung dilemma guys kapag may language barrier. Hindi ka makapag sabi sa kanila. Hindi nila ma-express yung gusto nila sabihin. So nag-end up na walang naging communication. Even dun sa nadaanan na rin namin yung Jewish cemetery. Pero hindi na kami pumasok kasi nakalagay doon no pictures allowed. Then non-Muslims hindi rin daw pwede. But it's fine, syempre ano naman nila yon. Pero nakalagay kasi sa internet pwede naman daw siyang pasukin. Yun nga lang, di ko alam bakit now bawal. If ever pala na mag-rent kayo ng car, meron naman ditong parking sa Kutubia. Dito sa mosque, hindi ko alam kung pwede kayo pumasok. But hopefully, kung gusto nyo, yes. Pero hindi ko na i-attempt kasi ayoko mapagsabihan na naman. At ayoko nung nako-confront ako maigi. Kahit na nagtatanong ka lang ng maayos. Anyway, let's montage then mag-picture lang din tayo. Ayan, nandito na kami sa may unahan ng Kutubia Mosque and hindi na ako masyado nakapag-video kasi katulad nga sabi ko sa inyo, hindi rin naman pala siya pwede pasukin kasi ginagawa siya. So tumawid lang kami and ay may KFC. Baka pwede naman tayo mag-KFC kung KFC na lang muna tayo para makakain lang kami ng kung ano. Then nandito kami sa may isang market. So dito kami maglilibot-libot. Ayaw na, hindi kami kakausap dahil alam na mangyayari sa amin pag kami kumausap. So dito muna tayo para di tayo mahirapan. Maglilibot-libot lang muna tayo dito sa mga stalls para lang makakita natin kung ano yung mga pwede nating mabili, kung meron man, kung may matripan man tayo. So itago ko muna yung phone ko guys, hindi ako masyado mag-vlog talaga. More of the info, kung may masipat man tayo, ayan, katulad niya sa unahan yung mga malong na yan. I'm not sure kung malong ba yun. Kung ano masuot nila. Yan, sila yung mga naghihikayat sa'yo na mag-ride ka ng mga kabayo, ganyan. So, actually, ang ganda ng mga product nila dito, lalo na yung rattan. Sobrang okay niya. Kasi mukha siyang quality talaga. And guys, sobrang init, promise. Kahit sabi mong winter daw kasi ngayon, pero grabe pa rin guys, yung init. Winter nila 29, 20. Oo, ganun. 30 degrees Celsius yung mga winter nila. Yun daw, summer nila ay 40 pa. 45. So, ganun. So, maglibot muna tayo dito sa market. Then, kapag wala masyadong turista, alis na tayo kasi baka mapano pa tayo. So, yun lang. Daan muna tayo sa mga souks. Bali, ayun guys, bumili kami ng drink dito sa likuran namin. Pakita ko siya sa inyo dito. And nagkakahalaga lang siya, or nagkakahalaga. The price is 20 Moroccan dirham. And if you convert it to pounds, it's just 1.57 pounds. So almost 2 pounds lang siya guys. Pamasahe lang yun, papunta ng work. Then malaki siya din, malamig. Masarap din siya actually. It's nice. So, number 70. He said it's number 17. Yeah.
So ayan, masarap naman siya. And yung naririnig yung nagpapatugtog guys, may cobra doon. And grabe. Timo, yun yung cobra oh. Kung nakita niyo yun yung parang maliit na gumagalaw-galaw. Ayun oh. So ayun naming lumapit kasi for sure pag nanood kami, sisingilin na kami. Kaya dito lang kami sa from afar nanonood. And medyo nakakatakot din siya kasi ang dami nila. So dito lang kami maglilibot-libot, titingnan lang namin kung ano pa yung pwede namin mabili at makain. Then hanggang sa inaantay lang namin sila Diana bago sabay-sabay kami magdi-dinner. So update ko na lang kayo guys mamaya if ano pa yung magagawa natin. Bye-bye! Guys, the time is 5:29 in the afternoon here in Marrakesh, Morocco. Nandito pala kami sa KFC. Dito na lang kami kumain kasi hindi namin alam kung makakakain ba kami sa labas. Kasi aside sa hindi namin alam kung kaya ba ng tiyan namin, and at the same time is hindi namin alam kung makakain ba namin yung pagkain. So dito na lang muna kami kumain sa shore, pantawid lang ng gutom. Tatry pa natin maglibot ngayon kasi may mga areas pa lang kami na gusto pa naming daan-daanan na lang. And may hahanapin kami. May nakita kasi ako sa Instagram, Facebook pala, na parang area nung Kutubia Mosque na may falls. May falls. Parang may pond. So hanapin namin yun. So palabas na kami dito ng KFC. Mura lang naman siya. 5 pounds lang yung meal. Then may fries, twister, and drinks na. Not bad. Halos the same lang din ang presyo sa UK. So labas na muna tayo, then tingnan natin kung makapag-vlog pa tayo dahil medyo lilim na. Kasi grabe guys, nakaka-exhaust talaga yung init dito. Or maybe hindi lang kami sanay. Ilang degrees pa lang naman siya pero it feels like parang sobrang sakit niya na sa balat. Wait lang i-check natin yung 28 degrees in Marrakesh. So ayan, 28 degrees siya ngayon. So mainit talaga. So update na lang natin kayo kung saan pa tayo papunta and delayed daw kasi yung flight ng mga kasabay namin, dapat. So siguro magstay na lang kami sa bahay after nito then antayin na lang namin sila doon. I-edit ko na rin yung vlog para may ginagawa rin tayo. Nalimutan ko guys, nagba-vlog pa lang ako. Nadala na kasi akong baka kasi ang dami kasi ngayon naka-hijab. So parang ayoko mag-video. So nandito kami ngayon sa may Cyber Park area ng Marrakesh. So libot-libot lang kami. Makita nyo lang yung mga landscapes nila sa kabilang side ng camera. So may mga explanation something pero hindi rin naman namin maintindihan kasi nga nasa language nila. So ikat ko muna dito kasi may mga ayun nga, alam nyo na kung ano. So ayoko talaga mag-video para iwas na rin sa problema. So dito tayo zone 3 ng Cyber Space. So ayan, parang mga mini parks lang. Literally free day lang namin to guys. So pagtiyagaan nyo na siya. May mga napuntahan naman na tayo ng mga areas na part talaga ng itinerary, like yung souk, yung Kutubia, tsaka yung Secret Lahardin. Yun na talaga itinerary namin for today. Di namin inakala na ganun sila kadikit-dikit na matatapos namin siya agad. So ayun, tibot lang muna tayo dito, then mamaya tingnan natin kung makakapag-souk pa tayo ulit. So ikat ko muna kasi ang dami talaga. Ayoko magkaroon ng problem. Bye-bye!